Nakatanggap din daw si Pangulong Noynoy Aquino ng listahan mula kay Janet Lim Napoles. Nakapaloob sa listahan ng mga mambabatas na sangkot umano sa pork barrel scam. Kinumpirma ni Pinoy na kaalyado niya ang ilan sa mga pinangalanan. Makibalita tayo kay Rose Bernales. I-add up natin lahat yung listahan ni Ben Hurluy at listahan ni Ginang Napoles. Aabot po sa 21 incumbent and former senators. Sa bilang ko sa congressmen, nasa mga siguro mga 90 ang nakalista doon. Ito ang mga detalyeng ibinigay ni dating senador at ngayong rehabilitation czar Panfilo Lacson sa publiko. Kaugnay ng hawak niyang listahan ng mga umano'y sangkot sa pork barrel scam. 12 incumbent o nakaupong senador at 9 na dating senador daw ang sangkot sa scam. Yan ay kung pagsasamahin ng hawak niyang listahan ni Napoles at whistleblower na si Ben Hurluy. Kasama rin daw sa listahan ang 2 miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Ang asawa raw ni Janet Lim Napoles ang nagabot sa kanya ng listahan bago pa man nakipag-usap kay Justice Secretary Leila de Lima ang sinasabing utak ng scam. Nakausap na raw ni Lacson si Senate Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona. Handa raw siyang i-turn over ang listahang hawak niya kung hihingin ito ng Senado. Nauna na rin sinabi ni Lacson na handa siyang makipagpulong kay De Lima para ikumpara ang listahang hawak niya sa listahang ibinigay ni Napoles sa Justice Secretary. Ayon naman kay Pangulong Noynoy Aquino, alam niyang naglabas si Napoles ng 3 listahan ng mga pangalan ng mga umano'y sangkot sa scam. Ang una, ipinadala daw ni Napoles sa kanya pero ipinasa niya raw ito kay De Lima. Ang pangalawa ay yung ginawa ni Napoles sa harap ni De Lima nang magpulong sila sa ospital na Makati noong April 21. Ikatlo naman yung listahang hawak ni Lacson. Kinumpirma niyang kasama sa mga listahan ang ilan niyang kaalyado. Pero ang di raw maintindihan ni Pinoy, bakit iba-iba umano ang pangalang nasa mga listahan? You have to resolve first why are there differences from the information you're getting from one witness who's supposed to be narrating facts. Sa tingin ng Pangulo, may iba-ibang listahan para guluhin o lituhin ang kaso sa halip na mailabas ang katotohanan tungkol dito. Nananawagan naman si Cebu Archbishop Jose Palma kay Pangulong Aquino na panagutin ang lahat ng mga sangkot sa pork barrel scam, kaalyado man niya o kabilang sa oposisyon. As a general rule, if Pinoy is serious and ang matuwid, then you know that anybody who has a case should really face the court and face the people. Isa sa ilalim naman ng ombudsman sa lifestyle check, si Senador Jingo Estrada, na isa sa mga mambabatas na isinasangkot sa isyu. Hiniling ng ombudsman sa BIR ang income tax returns o ITR ni Estrada, pati ng kanyang asawa at mga anak mula taong 2007 hanggang 2012. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Estrada kaugnay nito. Rose Bernales, Nagbabalita, Pilipinas.